Welcome back to the Fourth Estate. Let's talk about the state of the nation today. Kahit na sabihin sa atin ng gobyerno that we are recovering as a nation economically, and even if they say that our GDP is rising, hindi natin masasabi na hindi naghihirap ang mga Pilipino. And I'm talking, of course, of the working class Filipinos, yung middle class, yung talagang nagtatrabaho. Sa taas ng bilihin ngayon, walang buying power, most of the Filipinos. Most of them hirap ipagkasya ang pera sa basic necessities ng tao, food, shelter, and of course, education sa ating mga anak. At wala silang programa o project man lang na nagmumula sa gobyerno. Paano ba natin, Attorney Vic, malalampasan to? But before you answer, Attorney Vic, alam mo, I'd like to believe that I belong to the middle class. Yung middle class na sinasabi nilang may magandang trabaho, okay naman yung sweldo, and pero karamihan hindi nakakapagpagawa ng bahay. Yung mga anak namin, hindi inabot yung panahon namin na nakakapagtrabaho kami, nakakapag-aral kami sa Ivy League schools. Hindi na namin kaya ngayon, yung generation ngayon. Yung mga Ivy League schools, unfair kasi napagdaanan namin yan, kinaya ng mga magulang namin. And yet, yung mga taxes na ibinibigay ng gobyerno sa ating mga mahihirap na hindi naman natin pinagkakait, natuluyang nakalimutan na ang middle class, Attorney Vic. At siguro ako ay nagsusumbong sa inyo bilang future Senator of the Republic. Ano ho ba ang plano natin para sa mga working class Filipinos ng bansa? I agree with you completely, Butch. Ang definition ho ng middle class is when you're earning around 24,000 pesos to 145,000 pesos monthly. Pag yun ang bracket ng income mo, may tuturing mo ang sarili mong middle class. Pero yung titingnan mo yung halaga, baliwala yung halaga dahil kinain na ng inflation. And I fully agree with you. I feel you, Butch, dahil wala pong masama sa ayuda. Ang ayuda ay isang magandang social tool mechanism para mapagaang yung buhay ng mga tinamaan ng disaster, ng bagyo, pumutok na bulkan o nabaha. Subalit ang ayuda, Butch, hindi pwedeng maging economic policy ng kahit na sinong administrasyon. And we are witnessing it today. Ang Pilipinas is being slowly transformed into an ayuda nation. Pero nakalimutan yung middle class. Yung middle class are left to fend for themselves. Pero pag tinanong ho ninyo mga kababayan, saan ba galing yung ayuda? Ano ba ang source of funding ng ayuda? Dalawa lang ho ang source of funding ng ayuda. Unang-una, buwis na nanggagaling sa middle class. Tapos, yung hindi na nakolektang buwis dahil may shortfall halimbawa, uutangin po yan. So, ang source ng ayuda ay buwis at utang. At the same way, babayaran po natin yung utang na yan through buwis pa rin. Pero pag pinamimigay ng mga politiko, they make it appear na ito ay galing sa kanila at utang na loob ng mga recipient. Ayuda, ang mali sa ayuda, they're targeting a certain segment of the population. Ito yung masa. At pinalalabas sila yung nagmamalasakit. But the truth of the matter is, hindi po totoo yun. Sila ay nagbibigay ng ayuda, gina-convert nilang ayuda nation ng Pilipinas for their own political aggrandizement. Para nang sa ganun, patuloy at habang buhay na beholden yung mga recipient ng ayuda at patuloy silang iboboto ng mga natatanggap na ayuda from them. At ito na yung isa sa nagiging ugat ng political dynasty. But again, hindi napapabayaan, Butch, yung middle class. In one of the forums that I have attended, mga kababayan, sabi ko nga, you may call my proposition absurd. Hindi ho ako mahihiya dito. Dahil higit na mas kahibangan ang patuloy na pagbibigay ng ayuda. Bakit hindi rin natin ayudahan yung middle class, yung working force? Sa paano paraan? Bigyan natin ng 2 buwan tax holiday. Bigyan mo ng income tax holiday 2 buwan. Equivalent lang yun sa isang ayuda na binibigay mo. Doon sa mga hindi naman talaga nangangailangan ng ayuda dahil hindi naman sila nadaanan ng bagyo o nalubog ng baha o dili kaya doon sa area kung saan sumabog ang bulkan o kung ano man dilubyo yung dinaanan, dulot ng calamity or kung ano man. Pero yung middle class napapabayaan.
And yet, yung middle class mga kababayan, araw-araw gigising ng maaga, pipila ng doon sa mga terminal ng bus, ng tren, ng jeep, para kung ano pa. At kanilang they will try to endure yung long queue, yung long lines, para lang hindi ma-late sa opisina. Dahil pag na-late ka, may kaltas ka. At pag nag-absent ka, no work, no pay. Wala kang mapapakain sa pamilya mo. Pag uwi sa hapon, sasabak na naman yan sa traffic, pipila na naman sa mga terminal, uuwi pagod na pagod. Wala nang oras para man lang makipagkamustahan sa mga anak, kamustahin ano nangyari sa eskwela, at asikasuhin yung asawa, whether yung misis o yung mister. Day in, day out, yan ang buhay ng middle class. And yet, hindi sila nakakatanggap ng any form of ayuda sa kasalukuyang administration. And I suggest na pakinggan natin din yung mga hinain ng middle class dahil sila yung nagbibigay ng buwis para merong maipamigay na ayuda o itong ating gobyerno. And siguro ang isang clear and unmistakable manifestation, bigyan natin sila ng 2 buwang income tax holiday. Huwag natin silang buwisan. At hindi kasi dahilan na, kasi kumikita naman sila, they don't need ayuda. Sino nagsabi? Inuubos na ng inflation yung sahod ng middle class. Kailangan din nila ng ayuda. Tama po yun. At maraming salamat kung ganun po yung inyong pananaw, especially sa tax break. In fact, meron nga ngayong proposal yung the newly elected Donald Trump, President-elect Donald Trump, na sinabi niya, ang unang-unang gagawin niya, tatanggalin niya ang taxes ng mga nag-overtime. Yung overtime pay, wala ng taxes. So para mas makaahon ang middle class sa Amerika. Attorney Victor Rodriguez, I am also a politician myself. I am not just a journalist. So naiintindihan ko yung ayuda Ang problema kasi ng ayuda sa ngayon, kahit na kandidato ka, nag-aapa-ayuda ka na rin. It's unmitigated vote buying. Naging kultura na ang vote buying. Hindi na siya yung pagkabotohan tsaka ano. Hindi, ngayon pa lang, bigayan na. Even if you are an ordinary candidate, nakikita na po natin yan. So what can you say? Nagiging kultura na to. In fact, yung tupad na pag nawalan ka ng trabaho, bibigyan ka ng assistance. Nung panahon natin, pag nawalan ka ng trabaho, maghanap ka ng trabaho. Tama. Bakit ka bibigyan ng assistance? Umiinom ka lang. Natanggal ka nga, kakainom. So, naging kultura na ito at ginagawang vote-buying scheme ng mga politiko. I strongly feel against that ayuda. Hindi dapat siya maging policy dahil binibigyan mo ng premium yung tamad o yung ayaw magtrabaho over doon sa araw-araw nagbabanat ng buto. At naiintindihan ko yung mga kababayan nating nasa middle class sector of our society. Ang maraming nga dyan nagdadalawang trabaho. Pagkatapos ng shift nila, maghahanap pa ng iba just to make both ends meet. Pero hindi sila dependent sa ayuda. Ayaw nila ng ayuda. Mas gusto nila intact yung kanilang self-respect at dignidad. At yun ang mahalaga. Kaya dapat pag-isipang mabuti, I think it's time to put an end to this ayuda and ginagawang isang economic policy na ng kasalukuyang administrasyon. Wala pong wala pong buting maidudulot itong ayuda. Ang ayuda, stopgap measure. Pag merong kalamidad, tulungan natin. Pero hindi siya pwedeng papilahin mo lang dahil tama yung sinabi mo, it's a legitimate way of buying votes. At ito'y dapat hindi magpatuloy. Maraming salamat, Attorney Vic. Marami po kaming in-invite. Marami rin naman aminin namin na yes. Kasi sapagkat ang mga questions namin, ganoon din ang itatanong namin sa mga susunod naming mga senatorial candidates na mga guests. Marami ring tumanggi sapagkat ayaw nila itong susunod na tanong ng mga are. Sapagkat para sa amin dito sa GNN at para sa buong Pilipinas, itong mga susunod na katanungan natin na iniiwasan ng mga politiko, ito ang sumisira sa Pilipinas. Nais natin tanong kay Attorney Victor Rodriguez, senatorial candidate, kung ano ang pananaw niya din anti-dynasty. Yan po, Attorney Vic, alam nyo ngayon, hindi ko na ho babanggitin kung sino, no? Pero alam na ho ng taong bayan, may tumatakbong gobernador, ang anak niya vice governor. Meron tumatakbo, magkalaban, mag-asawa dati.
merong magkakampi, mga konsehal, magkakapatid, magpipinsan. Wala na hong pakundangan. Yung anti-dynasty bill, anti-dynasty na makikita natin sa ating constitution, hindi naman, wala naman hong enabling law. Walang nag-file ni isa sa Kongreso at sa Senado para tugisin ang mga ganaring mga style na pamilya na lamang. Although, sasabihin ko po sa inyo, I come from a political family. Pero hindi naman siguro tama na yung ikaw yung head and then yung vice mo anak mo. Hindi naman siguro tama na. Wala na hong pakundangan talaga. Ano hong masasabi niyo din sa anti-dynasty bill? And would we expect something of an Attorney Vic Rodriguez in the Senate to file an enabling law regarding this? Okay, yung anti-dynasty law, hindi lamang hindi ipinapasa ngayon sa Kongreso, kundi pinagtibay pa yung dynasty. Dahil makikita natin sa pamamagitan ng ayuda, sinisiguro nila na patuloy na boboto ng mga recipient ng ayuda yung kanilang pamilya. Kaya dapat ipagbawal at itigil na itong malaking kahibangan na tinatawag nating ayuda. Hindi tayo madamo, tumutulong tayo at dapat tulungan ng gobyerno yung nangangailangan. Pero hindi pwedeng gamitin ang ayuda to advance the political interest and for their own political aggrandizement. Hindi dapat pahintulutan yan. How do we stop? Yung isang pamilya ginagawang family enterprise, yung isang probinsya, isang city, isang munisipyo, o yung Senado, o yung Kongreso. Ang aking panukala doon po sa war on corruption ay ibalik natin yung let us reimpose the penalty of death on for these two specific criminal offense, plunder and yung pong taong gobyernong kasali at nagpoprotekta sa droga. Yung plunder, kasi pagka napababa natin yung threshold ng plunder from 50 million to 5 million votes, sa tingin ko naman, mag-iisip na yung mga pamilya na ipwesto yung asawa, yung anak na siguro kakapanganak pa lamang, ipinoporma na pagdating ng 18 years old, dapat magiging mayor ka rin kapag na meron na po tayong death penalty. Dahil, at bababain natin yung threshold ng plunder. Yung plunder law, bago ho yan sumipa, ay kinakailangan may accumulated amount of 50 million ka. Yun, nakikita ko maling-mali yun, Butch. Bakit tayong mga mamamayang Pilipino kinakailangang tumanga at nakanganga ka lang habang ninanakawan ka ng mga taong gobyerno hanggat hindi umaabot ng 50 million, hindi mo pwedeng kasuhan ng plunder. Ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Kahit 1 sentimo, kahit piso, kahit 100 piso, pag nagnakaw ka, magnanakaw ka, regardless of the amount. Therefore, in our war on corruption, pag ako ho ay pahiramin ninyo ng inyong tiwala at ng inyong mandato, maging senador, sisikapin ko, maibalik ang kaparusahan kamatayan sa kasong plunder. I believe this is a good deterrent sa yung dynasty, sa politika, yung political dynasty. Hindi mo na iisipin na isali pa yung misis mo, yung anak mo, yung apo mo, dahil merong karampatang kaparusahan ng kamatayan kapag nagnakaw yan. At ginagawa ngang family enterprise yung political office. So naniniwala ako if we can reimpose the penalty of death, it can be a good antidote dito sa political dynasty at mababawasan din yung nakawan, yung talamak na nakawan at patuloy na nakawan na nagaganap ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Maraming salamat po. Alam nyo, meron nga hong istorya na merong isang ina na nagnakaw ng canned goods sa 7-Eleven, nahuli, dahil nagugutom na yung mga anak, wala akong pambili, nakulong ka agad, you know. Pero yung mga nagnanakaw na ng almost 1 billion, yun nga, yung pagwala pa, 10 million, nagnakaw na. Inamin na nga, naninakaw, pero hindi pa rin nakukulong. Ano ba namang klaseng republika? Meron pang mekanismo tayo sa ating criminal justice system, yung plea bargaining. Pag inamin mo, bibigyan ka pa ng reduction sa penalty mo. Inamin mong kinuha mo, pwede kang hindi na pumasok sa bilangguan So may mga mekanismo yung ating justice system na favorable to the accused or to the one who committed the crime. But ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Ang plunder or simple graft
ang biktima po rito ay hindi isang tao. Ang biktima rito ay ang 110 or 115 million Filipinos. At ang pinakaninanakawan mo rito ay yung kabataang Pilipino. Ninanakaw mo yung sanang mabuting kinabukasan para sa kanila kung hindi mo kinuha yung perang pagpapatupad ng social services, basic services, kalsada, school buildings, and what have you. Dapat maibalik yung death penalty. And no one can claim that this proposal is anti-poor dahil walang nagnakaw ng milyong piso na maituturing mong mahirap. Ayan, tama po. I wholeheartedly agree. Because money perpetuates power. And pagka yung hindi naman ninanakaw yan for money's sake, for power. For power. Dito sa politika, ma-maintain perpetuation. nila. For perpetuation of their own political establishment sa isang lugar. Kaya naman kinakailangan nila ng pera. Which, ang taong bayan sometimes is involved. Hindi nga sometimes karamihan na ng taong bayan na involved sa vote buying and vote selling. Kasi dyan na perpetuate ng mga political dynasty ang kanilang hold sa isang probinsya, sa isang city, power. Ano masasabi ninyo? Would you fight vote buying and vote selling pagdating niyo po sa Senado? Hindi ako naniniwala dyan sa vote buying, vote selling na yan. Dahil mga kababayan, yung ayuda hong tinatanggap nyo, wag ho kayong tumanaw ng utang na loob sa mga politiko nagbibigay sa inyo yan. Hindi po nila personal money yan. Hindi nila personal funds yan. Yan ay nagmumula sa buwis na binabayad ng mga middle class. Yan ay nagmumula sa buwis na binabayad ng mga working class. Yan ay nagmumula sa buwis na binabayad ng mga negosyante at negosyo sa gobyerno. Kaya hindi po nila pera yan. At yung ayuda pong yan, pagka yung po'y tinanggap nyo, tanggapin ninyo, pera nyo yan Pero barya lang po yan sa ninanakaw ng mga politiko. Pansinin ninyo yung kanilang mga mamahaling sasakyan, yung mga mamahaling Hermes bags, yung mga mamahaling bumibili pa ng jet ngayon, Butch. 500,000 na rin, Narilo at kung ano-ano pang ari-arian abroad, yung offshore accounts nila, barya lang po yung tinatanggap nyong ayuda. Pero kunin nyo, pera nyo yan Pero wag nyong isama at wag nyong ibenta yung inyong dignidad, pagkatao, self-respect at higit sa lahat ang inyong boto. Tama. It is a moral issue na what is right, what is wrong. Sa tingin ko, hindi lang ito political issue but a moral issue that Filipinos must ask themselves, tama ba ang ginagawa namin kung tatanggapin namin nasa inyo po yan. Ngayon, Attorney, ito very close to my heart, Attorney Vic Rodriguez, ang next topic na matagal iniiwasan, pero ito pong divorce bill, napakatagal ng final po sa Senado, sa Kongreso. It did not even reach first reading. Ni committee hearing, wala kasi natatakot. Kasi very antagonistic ang approach sa ating religious sector. Tatamaan daw. Pero tataka ako, bakit pina-file? Ano ang stand nyo dito sa divorce? Kagaya ko na aminin ko sa taong bayan na isang hiwalay. Okay, yung divorce bill, I am not familiar with every provision na nakapaloob doon sa divorce bill na kanyang nakafile. But as a lawyer, tinitingnan ko, it might, I do not know, mga kababayan, I have to admit, hindi ko alam yung laman ng provisions. But first and foremost as a lawyer, tinitingnan ko yung constitutionality ng divorce bill. It should pass the test of constitutionality because it is an express policy by the Constitution. Specifically, if I'm not mistaken, Article 2, Section 12 of our Constitution. It gives so much protection to the family. In fact, it encourages the strengthening of the family and the sanctity of the family life. Baka naman, Butch, I understand. Thank you for your honesty and declaration. Baka naman there's a middle ground na nandyan naman na ho kasi yung annulment, nandyan na rin naman yung tinatawag nating legal separation. Baka naman hindi na natin kinakailangan yung divorce bill na maipasa at maging isang ganap na batas. Again, for constitutional reason, Article 2, Section 12, that calls for the sanctity of family life and the strengthening of the family as the basic social institution.
Thank you. Thank you. I was candor enough to admit na tayo po ay hiwalay, and you were you were truthful enough na you're basing your decision on the constitutionality of the institution of marriage. Yes. Oo. Kaya little by little nakikita po natin kung anong klaseng magiging senador si Attorney Vic Rodriguez. At mamaya nga po malalaman po natin when we get back kung ano ang magiging role niya sa Senado at anong mga ihahain niya na panukala para sa pagpapabuti ng bayan. We'll be right back.